Ayan, isang magandang araw po sa inyong lahat. Sumayin niyo po ang kapayapaan. Sa araw na ito ay ating pagbubulay-bulayan ang 1 Samuel chapter 5 na kung saan ito ay ang pagdala o kinuha ng mga Pilistiyo ang kaba ng tipan at ito ay dinala at pinasok doon sa kanilang templo na kung saan ay naroon ang kanilang Diyos-Diyosan na si Dagon. So, balikan natin tong nito, no, kung saan, ano ba yung nangyari ng chapter 4. So, in the previous chapter, nakita natin yung prophecy about the household of Eli, the priest, na kung saan ay nagkaroon kasi siya ng yung dalawang anak niya na si Hophni and si Pinehas ay nagkaroon ng kasalanan na ginawa nila doon sa temple, di ba? Kung naalala natin, di ba? So, dahil doon ay nagkaroon ng pagkatalo ang mga Israelita at naagaw yung kabanang tipan. At kung saan ay dinala ito ng mga Pilistiyo doon sa kanilang templo at isinama ito doon sa kanilang Diyos-Diyosan na si Dagon. Si Dagon po ay ang anyo niya po ay kalahating tao at kalahating isda. At ang ano din po niyan ay siya din ay mababasa natin din yan sa First Chronicle. Sorry na forget ko yung chapter, but ito din po yung naging Diyos-Diyosan ni isa sa mga Diyos-Diyosan din ito ni Saul, no? At ito rin yung kinagalit ni isa rin ito sa mga Diyos-Diyosan ng Nineveh na kung saan si Jonah din ay inado din doon kung saan ay pinadala ng Panginoon doon sa Nineveh at nagkaroon din ng pagbigay ng mensahe si Jonah doon. But dito mapapansin po natin kung gaano ano nga ba yung binibigay sa atin ng aral ng chapter na ito. Makita po natin na nung ipinasok po ito sa loob ng templo, nung pagdating ng kinabukasan na si Dagon, yung kanilang Diyos-Diyosan, ay nakabagsak na po sa ulo doon sa nakababa na doon sa ground. And inalis naman nila uli. And then another day, and the other day po ay ganun pa din ang nangyari. And nabagsak siya and natanggal yung kanyang ulo and din yung kanyang na-broke din yung kanyang mga kamay. So, kumbaga nagkaputol-putol siya. At yun, nung nakita nila yon, so syempre nagkaroon sila ng takot, no? Natakot sila dun sa nangyari doon sa kasi nagkaroon sila ng mga yung tumor or yung mga bukol-bukol sa katawan, nagkaroon din sila nun. So natakot na sila doon sa God of Israel. But instead of repenting or kilalanin nila yung Diyos ng Israel or nakita nila kung anong kapangyarihan ang meron ng Diyos ng Israel, ay sila ay pinasya nila na ilipat ito or isoli nila ito ng lugar. Mga kapatid, ano ba yung gustong parating sa atin ito? Simple lang po, 'di ba? Na kung saan ay ang mga Pilistiyo, ang mga Pilistine o ang iba pang mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon, pero naririnig nila yung kapangyarihan ng Panginoon. Naririnig nila na ang Panginoong ito, ang lumikha ng langit at lupa, ay gusto ng Panginoon na kilalanin din siya. So, makita natin dito yung buhay nila, no? Instead of magrepent sila, instead na kilalanin nila yung Diyos ng Israel na nakita naman nila, nasaksihan nila or narinig nila, 'di ba? Na sa simula't-simula pa yung ginawa nito doon sa bansang Ehipto, no? Pero instead of humble themselves to God of Israel, ay hindi yun ang ginawa nila. At kung saan ay ililipat na lamang nila ito or idadali nila sa ibang lugar.
Anong kaugnayan nito sa panahon natin ngayon? Napakalaki po. Alam niyo po ba na itong mga nangyayari sa Old Testament ay nangyayari po uli ngayong panahon na ito. Iba lang po ng circumstansya pero ganun pa din po ang nangyayari ngayon. Bakit po? Unang-una, nung kinuha nila yung tipan, ang ano nila is maging talisman ito, maging pagpapalain tayo o magiging swerte ito sa atin dahil ganun ang nangyayari sa bansang Israel. Yun nga ba? Di po ba? So, saan po ba natin nakikita itong mga bagay na to? Nakikita po natin ito sa kung saan-saan. Witness po natin ito na makikita natin na merong mga magkakatabing images dyan, magkakatabi yan, iba-iba, no? Iba-iba yan. So, hindi ko na po i-mention yan. Iba-iba yan magkakatabi. Bakit? Para pagpalain kami, para may blessing, para good luck. Yun. So, ginagawang talisman, no? Hindi naman talisman ng God eh. So, hindi siya yun. At iyon ang kaisipan nung Palestine kung bakit nila kinuha yung kabanang tipan. And it happened nowadays na kung saan ganun din yung mga ginagawa ng tao. At instead of repenting the living God, the true God, ay hindi na lang nila pinapansin. Instead, nagtutuloy pa sila dun sa kanilang mga paniniwala na sinasabi lang, no? Napaka-importante ng banal na aklat na ito. Napaka-importante na basahin ito na kung saan ito yung magbibigay sa atin ng lubos na katotohanan, ng tunay at ng kapayapaan sa ating puso. Kasi nga po ito yung andito na lahat yung binibigay sa atin ng Panginoon. Ipinapauna niya na lahat, wina-warningan tayo ng Lord, gina-guide tayo ng Lord kung anong dapat nating gawin. The blessing and the curses nandito po. Bakit po? Bakit po kaya inilagay ng Panginoon dyan? Yun dito sa kasulatan. Ito ba ay para matakot po tayo? Hindi po yun. Para malaman po ng mga tao na ito yung kalalagyan mo. Na totoong may kalalagyan ka. Good or bad, may consequences yung gagawin mo. At yun ay pinauna na ng Panginoon sa bawat tao. Na meron kang pupuntahan. If you disobey the Lord, mararanasan mo yung judgment ng God. If you obey the Lord, mararanasan mo yung blessing and reward ng God sa'yo. So, yun lang yung gustong mangyari ng Panginoon. Balance yan. Ipaalam sa tao what is the blessing and what is the curse. Di po ba? So, yun yung pinaka-importante din sa ating mga Kristiyano to preach the gospel in a balanced way. So, hindi lang puro encouragement, puro love, puro motivation. So, kailangan din nilang malaman kung ano nga ba yung kahihinatnan kapag ka ikaw ay hindi sumunod at hindi kumikilala sa Diyos na totoong Diyos. At kung maalala po, kung nabasa na po natin, no? Kung hindi po ako nagkakamali, Ezekiel 33, na kung saan ang sabi doon ay kapag ang isang tao ay mamamatay na at hindi mo sinabi sa kanyang mamamatay siya, ay pananagutan mo ito. Kumbaga, accountability natin yung bawat isang yun. Pero kapag sinabi mo sa kanyang mamamatay siya at hindi siya nakinig sa'yo, so wala kang pananagutan doon. So, ang kapwa natin ay accountability natin yan. Tayong ipinaalam ng Panginoon sa atin ang katotohanan ay napaka-importante. Ipaalam din natin ito sa kanila upang hindi sila mapahamak. Kaya napakahalaga po na basahin natin ang banal na aklat upang hindi po tayo malinlang ng kaaway. Kasi nandito na po lahat. Hindi po dahil sa sinasabi sinabi naman niya okay na yon, di ba? Hindi po ganun. Kailangan tayong magbasa, makipag-usap sa Panginoon through scripture and through prayer and meditation. That is a very, very important na i-meditate natin yung ano ba yung salita ng Panginoon. Lord, ano ba yung ibig mong iparating nito sa akin? And tayo po nagpapasalamat dito sa binigay ng Panginoon na ito sa chapter 5 ng 1 Samuel kasi napakalaki po
ano nito sa atin sa panahon natin ngayon. Then nakikita po natin dito kung ano ang meron sa atin ngayon. And ano ba yung mangyayari? Nakita po natin yung nangyayari na consequences dun sa household ni Eli na kung saan nag-disobey yung kanyang mga anak or merong wickedness na ginawa yung kanyang mga anak dun sa temple. At iyon po ay yung kuha ng mga handog, di ba? At yung pakikipagsiping niya rin dun sa mga alipin, pero hindi pa yun eh. At si Eli ay nakita niya na yun, pero hindi niya dinisiplina. So kaya nagkaroon ng prophecy, ng mensahe ang Panginoon sa pamamagitan ni Samuel na pinaabot ito kay priest Eli. So yun nga na kung saan makita natin dito yung consequences. May consequences talaga yung bawat gagawin natin. Excuse me po. At marami pong salamat dito sa binigay sa atin ng Panginoon ngayon. Tandaan po natin, God's power is sovereign. Kahit sinong itabi mo dyan, kahit dyan, ipinapakilala ng Panginoon yung sovereignty niya na itong mga gawa ng tao na ito, walang kapantay sa Kanya. Tandaan po natin mga kapatid, hindi po tayo ang gumawa sa ating Diyos. Ang Diyos po ang gumawa sa atin. Pag samasamahin mo man yan lahat, wala pong magagawa yan. Lahat po ng mga gawa ng tao, nilikha mo lang yan ng tao. Pero wala pong kapangyarihan yan. Kung paano po, witness natin in our own eyes, nababali yan, nababasag yan, pero hindi po niya kayang ayusin ang kanyang sarili. Ngayon, paano ka pa kaya niya ililigtas? Isip-isipin po natin yun mga kapatid, na merong mensahe sa atin ng Panginoon kung sino ba talaga yung tunay na Diyos. Kilalanin natin yung Diyos na lumikha ng langit at lupa and lumikha sa atin. At tandaan po natin na kung saan ay ang Panginoon din ang umaayos dun sa ating mga kung ano man ang meron tayo, 'di ba? Lumapit lang tayo sa Kanya. May mga problema tayo, merong mahirap para sa atin, ay ipanalangin natin 'to, ilapit natin sa Kanya. So humble yourself to God and hingin mo yung kalakasan na nanggagaling sa Kanya upang mas maunawaan mo. Hindi natin kailangan magtalo about that. Na ito na yung kinagisnan ko, ito na yung nakilala ko, ito na yung dito na ako nabuhay, dito na ako mamamatay. Pero meron talagang consequences yun. So, para malaman mo ang katotohanan, kapatid, basahin mo ang banal na aklat. Makipag-usap ka sa Diyos. Lord, ano po ba yung ibig mong iparating dito sa salita mo na ito? Ano po ba yung ibig sabihin nito? Ano po ba yung hatid mong mensahe nito para sa akin? Napakahalaga po yan. Kaya, tayo po ay patuloy na magbasa, magbulay-bulay ng banal na aklat upang hindi po tayo malinlang ng mga taong nagpapahayag na mabubulaklak yung kanilang mga pananalita. Pero, suriin po natin ito. Ito ba talaga ang sinasabi ng banal na aklat? God bless everyone. Maraming pong salamat. Please share. At gayon din po sa aking Facebook page na kung saan ay Coffin Bible Mission Gospel din po siya, na kung saan ay yung mga mission namin ginagawa ay nandun po, nakalagay po doon sa aming sa page na yon. And this YouTube channel din po ay ginagamit din po namin to sa mga outreach program. Kaya maraming salamat po sa pakikinig nyo at salamat din po na may share ito sa bawat isa. God bless everyone and sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon.